Di ba, ang nagpapauso nitong salitang balentong, itong si Harimau, di ba? Itong si Harry Roque, isa siya nagpapauso nito ng balentong eh. Si PBBM, tinatawag niya ng balentong dahil paiba-iba daw po ito ng sinasabi sa mga issue dito sa ICC, issue sa kay Digong o kung ano-ano, nag-iiba-iba daw po ng statement itong si Pangulong Bongbong Marcos. Eh napapahiya ngayon dyan, itong si Harry Roque dahil ngayon, sinilip na rin siya ng Vera Files. Ayan, Vera Files. Ayan, nabalita ka na naman dito ka Coffee. Baka si Harry Roque talaga ang totoong balentong, kaya niya pinauso itong salitang balentong dahil siya talaga isa talagang balentong. Anyway, anong nangyari dito ka Coffee? Yan, sige, kung nababasa ninyo, nakita natin sa Vera Files yan ka Coffee. Ayan, sabi niya ito patawarin niyo po kaming nagpabudol ng isang leader. Uy, nabudol daw siya. Si Harry Roque nabudol daw ni PBBM. Ganun ba yun? Wow. Nabudol daw siya. Ba't ka nagpabudol? Matalino ka naman eh. Diba? Ba't ka nagpabudol? Sige, humihingi ito ng tawad. Patawarin niyo po kaming nagpabudol ng isang leader na nangakong kapag binigyan ng pangalawang pagkakataon, gagamitin ang pagkakataon na yan na linisin ang kanilang mga pangalan. Hindi po nangyari. Uy, grabe naman si Sir. Si PBBM daw kasi tumakbo para linisin ang pangalan ng mga Marcos. Eh siyempre, pinagbigyan daw ng pagkakataon kasi yun daw eh. Yun ang sabi lilinisin daw ang pangalan eh. Pero hindi daw nangyari yan. Nabudol pala si Sir. Nabudol si Harry Roque dito. Anong masasabi niyo dito? Nag-iiba na kasi ng ihip ng hangin eh. Kasi inendorso at sinuportahan ni Roque ang pagtakbo bilang Pangulo ni Marcos noong 2022 national election. Siyempre, sumasayaw-sayaw pa nga yan sa stage eh, ni PBBM eh. Kaya nakakuha ng 11 million votes yan eh. Dahil kay Pangulong Bongbong Marcos din eh. Dahil ginamit niya rin ng mga loyalista eh. Kaya dumami ang kanyang boto. Ayan, nabudol daw siya ka-coffee at humihingi ng sorry itong si Harry Roque. Patawarin niya na ba? Patawarin na ba si Harry Roque? Dahil nabudol ni Pangulong Bongbong Marcos. Uy, sana all. Humihingi ng sorry dahil nabudol. Anyway, sige, nasa Vera Files ito ka-copy. Nilabas ito ng Vera Files. Tingnan natin. Baka talaga balentong talaga itong si Harry Roque. Siya mismo ang bumabalentong eh. Sinisisi na kay PBBM itong balentong na yan eh. Vera Files fact check. Yan, Harry Roque backtracks on supporting Marcos. Umatras ka-copy. Pag-suporta, bakit umatras? Eh, hindi nabigyan natin ng posisyon. Lamenting the politicking of top officials in President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, ito pong lawyer na si Harry Roque prayed for forgiveness for having been scammed. Wow! Humihingi po ng kapatawaran itong si Harry Mau dahil na-scam daw po dahil sa paniniwala na si Ferdinand Marcos Jr. Gagamitin po ang gagamitin niya itong pagkapanalo niya para linisin ang nasirang imahe ng kanyang pamilya. Para ma-redeem daw po ang tarnished reputation after his father was toppled in 1986. Wow! This is a turnaround from Roque's statement in 2022, supporting both Marcos and then Davao City Mayor Sara Duterte's campaign for President and Vice President under the Unity ticket. Sumutulong todo tungkol to noon. Anyway, speaking at the prayer rally noong February 25 dyan po sa Cebu, Roque called on the attendees to join him in a prayer. Wow! Samahan daw po siya sa panalangin, sabi niya dyan sa Cebu, para ma-restore ang unity and faith in the government. Bakit? Baka kayo lang ang nawala ng pag-asa sa gobyerno. Baka kayo lang ang nawala ng faith sa government. Marami pa kami na nananalig pa rin sa gobyerno. Ayan, nahumiling po siya, nasamahan siya sa panalangin na i-restore daw po ang unity and faith in the government. Wow! Nakiusap na samahan siya sa panalangin, pero kung napakinggan niyo yung speech niya, maya-maya, hala, birada, binanatan, siniraan si Romualdez sa kanyang speech. Paano yun, di ba? Parang contradicting yun. Humiling ka ng panalangin, and then mamaya, binira mo ng binira ang taong wala doon. Mabuting tao ba yun? Amid attempts to push for the People's Initiative for Charter Change, the former spokesman of then President Rodrigo Duterte said, sige, basahin natin. Pinagdadasal po namin ang mga nagugutom, ang mga biktima ng karahasan. Lucas talking, oh. Ang mga biktima ng binggador na gobyerno na ngayon ay nakaupo sa Malacanang. Uy,
Bengkador daw, nakaupo dyan sa Malacanang. Patawarin niyo po kaming nagpabudol ng isang leader na nangakong kapag binigyan ng pangalawang pagkakataon, gagamitin ang pagkakataon na yan na linisin ang kanilang mga pangalan. Hindi po nangyari. Grabe. Wala akong masabi dito sa lakas ng loob ni Harry Roque dito. Tapos na ba? Ang termino, in the first place, Kakobi, wala siyang kailangan linisin dyan. Magtrabaho ng CPBBM dyan, mapaganda dyan lang yung buhay ng mga Pilipino. Wala siyang kailangan linisin dyan. Dahil di niya naman mapiplease itong mga anti-Marcos. Huwag mo nang isipin yung mga anti-Marcos na yan. Magtrabaho na lang siya, gampanan niya kung ano yung kanyang sinumpaang tungkulin. Pero iba itong hinahanap ni Harry Mawa. He added that Marcos had promised to bring down the price of rice to 20 pesos per kilogram. Ganun ba? Ganun po ba? Nagagawin 20? Hindi ba yun ang pangarap niya lang? But noted that the staple now cost close to 60 pesos per kilo. Roque said he was praying for Filipinos who remain poor and hungry because of the president's unfulfilled promises. Wow! Ang dami palang unfulfilled promises itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung facts, sabi ng Vera Files. Buti nga sa iyo na. Check ka tuloy ng Vera Files. In multiple speeches and interviews, Roque expressed his support for Marcos during the campaign in the 2022 national elections. Totoo. Balentong nga eh. Siyang bumabalentong dito eh. In an interview on DZMM Teleradyo, Roque said he was doing so because of Marcos's experience as a former governor of Ilocos Norte. Also noting that Marcos was, and I quote, not guilty of fraud and human rights violation. So ano ka ngayon? Ala, sige, sagutin mo ang Vera Files. Ang Vera Files ang bumira sa'yo dito. Oh, ano ngayon yan? Kinampanya mo si PBBM dahil sabi mo may karanasan siya bilang dating gobernador ng Ilocos Norte at hindi naman ito guilty sa fraud at human rights violations. Yan yung dahilan mo kung bakit mo sinuportahan si PBBM. And then ngayon sasabihin mo, dahil nangako nalilinisin ang pangalan, parang nag-iba. Di ba ng argumento? Yan, buti nga sa'yo, napafact check ka ng Vera Files. Ewan ko sa inyo kung naniniwala kayo sa Vera Files, pero okay na to. At least napafact check itong sinungaling ba term dyan. Hindi naman, balentong lang, paiba-iba lang sinasabi. All those decisions were against Marcos parents, and there is even one against the sibling Aimee, sabi ni Roque sa Filipino na lingwahe. Roque was on the senatorial slate of Marcos Duterte Youth Team, which endorsed Marcos' presidential bid in November 2021. After losing in the senatorial race the following year, Roque declared that he would fulfill his promise to continue helping the Marcos Duterte administration. So, anong nangyari? Bakit bumalentong? Kala ko ba, sir, susuportahan mo ang Marcos Duterte administration? Bakit nag-iba ng ihip ng hangin? Sanji Bell, si Roque, ay ang lalaking maharlika, dada ng dadak. Kasla beklat, jay ngiwat na. Ano ibig sabihin mo nito? Sanji Bell, no? Mirna Mesinas, no? Ganyan na baka walang hiya si Roque? Kahit umalis sila sa unit team, wala kaming pake. Mas marami kaming PBBM supporters and loyalists. Correct. Ungas yan, ka-coffee, sabi ni Ma'am Tensi. Hindi mo maintindihan eh. Buti nga na fact check siya ni Vera Files. Birada kay Tatay Digong, nasupalpal lang. Gumana ang power. Guardos up porque mau masama. Kasama ka sa pagbebenta ng isla sa Chekwa. Eh, syempre, ang loyalty niyan, buti talaga yung tinabigyan ng posisyon nito. Coffee, buti na lang. Buti na lang may nagpayo sa presidente na magbigyan ng posisyon niya dahil baka kinain siya ng buhay dyan sa loob, no? O ng gulo. Baka di na magagawa yan dahil may mga pumuprotekta kay PBBM. Baka nakasira sa administrasyon niya kung nabigyan ng posisyon niya sa gabinete. Pero kung nabigyan yan, syempre hindi ganyan yan. Eh ngayon, hindi nabigyan ng posisyon. Kaya sige, todo birada kay PBBM. Inggit hanggang China na lang kasi sila, sabi ni George Batrina. Michael Rivera, ka-coffee, kung hindi nanalo si PBBM, di wala sanang Sara na VP, ang BOBO, ka-coffee, watching here from Houston. Correct ka dyan. Chair Hernando, sobrang gigil sa inggitero si Baklang Harimau, kaming loyalista na bumoto sa'yo, ang nabudol mo. Ayan, Baklang Budanding, sabi ni Chair. Huwag naman natin gamitin ng term na bading. Biktima ng karahasan ni The Dirty daw, sabi ni Mabel Ruakino, yun. Kaya ako natatawa kanina dun sa pinasabi niya, ipagdasal natin ang mga biktima ng karahasan. Ikasama niya yung pinapatamaan niya dyan sa prayer rally na yan, dyan sa Cebu.
Si Amy ang nagsabi na para linisin ang kanilang pangalan. For his info, walang sinabi si PBBM. Exactly. Diba? Sabi niya nga, kaya nga sinuportahan dahil may karanasan bilang dating gobernador ng Ilocos Norte. Dapat kay Harry Roque magpagamot, baka may hinihit-hit yan na ibang usok ha, baka ADIC na raw yan. Ganyan pag BIDI. Hindi naman lahat pamagura, no? Isolated case. Itong si Harry Roque. So anyway, sige, comment kayo dyan ang inyong opinion. Sige, basahin natin yan. Humor Roque yan. Ano Humor Roque yan? Sabi ni Armando Fernandez. Romulo Bumatay. Oy, negative. Huwag natin gamitin yung bading. Huwag natin gamitin yung coffee. No? Kasi unfair yan sa ibang miyembro ng LGBT, no? Na hindi naman ganyan dapat yung pagtingin. Anyway, sige, yung mga nasa Facebook natin ka-coffee dyan, baka di pa kayo nakapollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ha. Click lang po na follow or like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, ay pa-click lang po ng subscribe. Loloy Alan, hello sa iyo. Nakikinig sa atin ha. Baka naka-fentanyl din si Harry Mau ha, kaya bumabalentong, sabi ni Jing Florento. Baka kaya, ganyan, nag-iikot-ikot nag-iiba-iba rin ang sinasabi itong si Harry Mau, no? Kay Johnny Herna, happy viewing po sa inyo ka-coffee. Ayan, thank you for watching ha, sa mga nakikinig po sa atin ngayon. Nasaan man po kayong panig ng daigdig ngayon. Kumusta kayo ka-coffee? Sige, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Sabi ni Ma'am Cindy Iwaasa, yan, kumbanwa po. Magandang gabi po sa inyo, nandiyan sa Japan. Kay Ma'am Nilda Galvez, oy, naaanig na si Harry Mau. Yan, like that na raw. Thank you sa mga nag-like na sa atin. Ganyan talaga ang mayayaman, kinaiingitan ng kapwa mayayaman, sabi ni Venpen. Baka gusto lang nila ka-coffee, sila lang ng senso. Lola Yana, nandiyan para sa Vienna, Austria. Oy, sa mga ka-coffee natin na nandiyan sa Vienna, Austria, happy viewing po sa inyo. Kumusta po kayo? Guten Tag, mga ka-coffee. Nandiyan po sa Vienna, no? Nabudol ako ni Harry Mau, binoto ko yan. Hayop na yan, sabi ni ELV Tech TV. Galit na galit sila. Parehas tayo, nabudol din tayo niyan. Binoto ko yun, kinampanya ko. Dapat lang tanggalin yung asawa niya na sa posisyon at ang laking ahas pala, mga Roque o ka-coffee. Tinanggal na yan dyan sa tinanggal yan sa pag-ibig di ba? Ang tagal din ka-coffee mahigit 1 taon din na nakinabang sa gobyerno. Yung pala, bira ng bira yung asawa niya, kumukubra, no? Sumasahod mula sa gobyerno. Buti na lang, natanggal na. Danke, you're welcome. Lola Yalan, sir, thank you. Ako rin, binoto ko si Harry Roque. Hi, sayang. Camille Rabor, good evening ka-coffee. Shoutout po sa inyo. Anyway, sige, let's move on ka-coffee sa ating next topic. Sa mga nakikinig sa atin, kuha na ng kape. Move on tayo sa ating next topic.